Yes na, One Western Visayas na. Alas 5 just na, One Western Visayas na. Tutukan subong nga Miyerkules. Duha ka basketball player sa Tigbawan ni Iloilo nagpisikalanay sa hampang. Pamilya sang isa ka player nagtugas sang gamo. Mag-Iloy patay samtang 5 pa pilason sa nahulog sa pilas ang truck nga nagdiretso sa balay sa Don Salvador, Benedicto. Ido na sapwan patay kag may igos ang balas ang pusil sa Dumangas, Iloilo. Kapin 40 million liters per day ang tubig nagauyang sa Bacolod City kada adlaw bango sa guba nga pipelines ang Prime Water suno sa Basiwa. Kagamatamat nga pagbutong sa bagyo sa habagat magadalas ang pag-ulan sa Visayas suno sa Pag-asa. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso. Sa nagapanguna nga balita, pagpisikalanay sang duha ka players sa basketball game sa Tigbawan, Iloilo, nagresulta sa ginamo matapos mag-intra ang pamilya sang isa sa mga player. Si Kim Salinas nakatutok. Kasubo nga naging boxing match ang basketball game nga ini sa Barangay Atabayan, Tigbawan, Iloilo. Makita sa video ang pagrilupad sang inumol sa rangasang pagpugong sa mga opisyal. Hindi naman mahisayran sa video kung sino ang nagarambol apang ginapahayag nga may nag-intra pa sa rambol halin sa audience. Natabo ang insidente sa 4th quarter sa Game 3 sang semifinals match sang Liga sa Barangay, Lunes ang gabi. Sa investigasyon sang Tigbawan Police, una nga nagpisikalanay Sanday Christian Mabunay kag Michael Traigo, lunsay residente sa barangay. Golpiyada lang kuno nga ginsulong sang tiyo kag pakaisa ni Traigo, si Mabunay kag nagginagamo. Pamilya ni Michael Traigo sumpa ang biktima. Ang igo ni isang biktima sa likod siya ulo kag sa lawas niya. Gintugyan sang kapulisan sa barangay ang insidente. Ginpatawag sang barangay Lupon ang mga ibulbano sa mga hapon. Suno sa punong barangay, posible na misinterpret sa pamilya ni Traigo ang aktwasyon ni Mabunay. Naglukso wala si Mabunay tapos na natandong si Traigo. Tapos siguro ba na misinterpret ng balakang pamilya ni Traigo nga basi abindangin sakit si Traigo tapos amunto nga nagsulod ang pamilya. Ang sports hindi po niya na para mag-away kundi dapat mangita kagay amigo. Sa official statements ang sangguniang kabataan sa barangay nga amo ang organizer sang liga, ginpapanaugan sang disqualifying foul kag ginsuspend sang isa ka hampang ang duha ka players. We stand firm gid sa amon nga desisyon. Respetuhan naton kasi syempre wala man kami nagpaliga nga wala gabase sa rules nga ang that rules kariya nga ginagrihan man kang tanan. Natala natapuson ang hampang sa duha ka basketball teams karon sa gabi sa nabilid nga masobra 3 minutes sang deciding game sang semifinals. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, One Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jerth. Mga kapuso, madamogin nga salamat sa Negros Occidental truck nga nawadaan sang preno dag diretso sa balay sa Don Salvador, Benedicto. Duha patay, 5 pirason. Nakatutok Aileen Pedreso. Halos wasak ang bilog nga balay nga ini sa idalom sang Pilas sa Barangay Pandanong Don Salvador, Benedicto. Makita nga ginakarga pa sa ambulansya ang pila ka mga persona kag mga nagahigda nga mga pilason sa gwa sang balay. Ini ang sitwasyon sang nahulog sa Pilas ang truck nga may karga nga balas nga ginamaneho ni alias Francis 58 anyos kag nagbunggo sa balay sang pamilya Verino. Investigation na nakuha sa kapulisan, nagmalfunction ang breaker dito sa Tumbukon area in which makikita ni wala na control sa ato driver. Pareho nga nalapakan sang truck ang mag-Iloy nga si Julian 23 anyos kag isa ka tuig nga bata nga lalaki. Pilason ang 5 kahimata ni Julian, lakip na ang anak ni Mark. Ulan, tapos pa niya mabahuay-huway tulog. Tapos, narang nga bata ya ara sa ila bintana kay mahapang tani. Kamugit pa punggo sang truck. Base sa pila ka mga nakakita, sa bintana sang kwarto nagdiretso ang truck kag natabuan nga didto nagapungko ang mag-Iloy. Ito man kasi
Gagangako niya, naplos na nadula agad siya. Kag nung sa bata, so hindi ko man makaya. Ginahulat pa sa kapulisan ang desisyon sa himata sa mga biktima kung mapasaka sang reklamo batok sa driver. Ginbawian sang kabuhi ang 33 anyos nga si alias John, samtang pilason ang amay sini nga si alias Fredo, 66 anyos. Ini matapos nakabunggo ang ila salakyan sa nasugata nga truck sa Barangay Biniquil, Kabangkalan City. Bangod sa impact, nakaagom sang patay nga pila sa dugahan si alias John. Posible nga napiyungan ang driver nga si alias Fredo, rason nga nagdiretso sa truck nga ginamaneho ni alias Rowen, 28 anyos. Korte sa mga interview, nakita na nangataan sa truck driver nga kahit-tahit ng salakyan ng driver. Ang ginapapati nga natulugan ini. Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, ido na sapuan patay kag may igos ang balas ng pusil sa Dumangas, Iloilo. Mga insidente sa pagpamatay sa mga ido sa probinsya ginatutukan na sa Iloilo Police Provincial Office. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Sa tunga sang talamnan diri sa Barangay Ermita, Dumangas, Iloilo, nasapuan patay si Butod nga hinuptanan nga ido ni Manong Ernal. May pilas ini sa natuo nga abaga kag naglapos sa iya liog. Istorya sang tag-iya, nagaupod si Butod sa iya kada adlaw nga magkadto sa iya negosyo nga pantatan. Nakibot na lang ini kahapon sang ginpahibalo siya sang iya tinawo nga gintiro sang pusil si Butod. Ginatudlo nila nga halin ang lupok sang armas sa balay ni alias Salvador. Ang tawo ko di ang dire pantatan. Pagbalik ya kay minabaten sa piyak ng balay nga minaglupok nga lindang lupok sa piyak ng balay. Sa base ido mo ido ya gid. Idirago rayat. Ido kadako sang balak. Napulo pa lang kabulan si Butod. Gilayon sini nga gipablatter sa barangay kag kapulisan. Disidido ini nga magpasaka sa reklamo agud mahatagan sa hustisya ang iya hinuptanan. Why na mo na ginatolerate mo hindi gid na ya pwede kay may layi kita na. Nga bawal gid na yung pamatay sa mga ido. Gintiwan sa news team nga makuha ang bahin sang ginatudlo suspect sa pagpatay kay Butod, apang wala ini sa ilabalay. Madamo na ang insidente sang pagpamatay sang ido sa probinsya, gani ginatutukan na ini sang Iloilo Police Provincial Office. Ginatagaan nato na priority because nga ang Animal Welfare Act is a national law and we are obligated nga mag-implement sina. Paandam sang animal welfare advocate nga may salabton ang mga individual nga nagapanghalit kag nagapangpatay sang ido bangod sarang nga mapreso kag mamultahan. Animal Welfare Act, may anong marsen nga hindi pwede nga nga magsakit kag i-torture ang mga ito kag amo man nga ipangmaltratuhon kag pamayan. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila ka mga mangunguma nagapreparar na sa ilang mga talamnan sa pagsugod sa pag-ulan-ulan. Bagyo nga magasulod sa PAR, magapabaskog pa sang habagat nga magadala sang pag-ulan. Si John Sala nakatutok live sa Cabugao Norte, Santa Barbara, Iloilo. John? Jared, importante ang tubig para sa mga mangunguma. Gani, blessing kuno para sa ila ang pag-ulan-ulan na sa karon diri sa Western Visayas. Preparado ng binhi kang iban pa nga makinangalanon ni Manong Edgar sa iya pagparado sa iya 4 ka hektarya nga uma diri sa Barangay Binangkilan, Santa Barbara, Iloilo. Sa nagliligat nga simana nagapang-alang-alang pa ini nga magpaarado bangod hindi pa bastante ang tubig sa talamnan kag wala gid magtupa ang ulan. Apang pilak adlaw na kuno nga nag-ulan-ulan ilabi na kun hapon kag gabi. Gani kumpiyansa na ini sa pagsugod sang pagtanom sang humay. Uran mo lang ang gakuan mo. Sa uran lang kami gakuan ba? Way uran, way man. Kung magsigi uran dyan namin, makasabog ako na kuan eh. Suno sa Pag-asa Iloilo lauma ng pag-ulan-ulan bangod sa habagat o kung southwest monsoon, ilabi na nga may bagyo nga manugsulod sa Philippine Area of Responsibility nga magapabaskog pa sa habagat. May mga pag-ulan gid kita and most likely siguro na possible pa na siya mag-continue up until early next week. So ano na lang siguro no ang may mga pag-ulan kita nga gina-expect kapin pa sa weekends. Dugang pa ni Baron, apisan nga may masobra 80% na nga magasugod ang El Nino sa bulan sa Hunyo, normal ang rainfall sa Visayas. Posible nga ma-experiensyahan ang mamunog na pag-ulan. During rainy season may El Nino kita. So gina-expect na siya naton nga habagat i-enhance niya na. So kung may enhancement kita sa ang
or nagakusog ang aton habagat, may frequent rains kita. And hindi na siya actually nga mga pagulan nga experience naton sa mga taginet nga ano na siya, totality, ano ni siya, mamunog ni siya, mga ano ni siya, mga rain showers, kaga mga thunderstorms. Ina mga pagulan balasar nga pwede gid siya makatugas ang pagbaha, landslide. Jerd, sa Bongani, bago lang naguntat ang pag-ulan diri sa bahin sang Leganes, kagabanwas ang Santa Barbara, kaglauman pagid suno sa Pag-asa Iloilo ang amo siningat tiyempo bangod man sa mga isolated thunderstorms. Jerd? Madamo gid nga salamat sa update, John Sala. Kapuso kaninong kag pagkiliusang panawagan sa Muslim community sa syudad sang Iloilo kag Bacolod kadungan sa pagsaulog sang Eid al-Adha. Nakatutok John Sala. Masako nga nagaihaw sang kanding kag baka kaina sang agang mga Muslim sa Muhajirin Masjid Muslim Compound sa Barangay San Isidro, La Paz, Iloilo City. Ang pag-ihaw kaupo ng pagpangamuyo ang kabahin sa mga sagradong aktibidad sa mga Muslim sa pagsaulog sang Eid al-Adha o ng Feast of Sacrifice. Sa inigation ang mga Muslim nga may ikasara nga magpakigbahin sang ila blessings ang ginaengganyo nga maghatag sa ila komunidad. Kahit anong tribo siya, so pag sumapit yung buwan ng Dhul-Hijjah tulad ng Eid al-Adha ay kailangan talaga na itayo nila at isagawa nila itong Eid al-Adha. Sino man tao yung makakakaya, kaya niyang mag-alay ng maging kambing, baka, kamelyo, unta. Ito na rin, kamel, ay gagantimpalan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa kapag tililipon ang ginpatigayon sa mga Muslim community sa Iloilo sa La Paz Plaza kainas ang aga. Matapos ini nagpauli ang mga Muslim kag naghiwat sang selebrasyon sa ilatag sa mga komunidad. Hindi dahil Muslim siya, non-Muslim ako, hindi tayo magkakaisa. Ang pinakamahalaga sa kami naman na mga Muslim ay ganun, magpapatawaran, magmamahalan at magbibigayan. Sentro man sa pagpangamuyo sang Muslim community sa Sisdani Masjid Abu Bakar Center sa Barangay 30 Bacolod City ang political crisis nga napangatubang sang pungsod. Ilabi na ang nagaluntad nga problema sa Senado. Sa Islam ay inutusan kami na ipanalangin palagi ang namumuno na maging maayos at bigyan siya ng tinatawag na gabayan siya sa kanyang mga desisyon at sa kanyang pamumuno. Nagugpong man ang mga balik Islam kag mga katapo sang Muslim youth sa syudad. Majority ka man o minority. Kasi sa Islam tinuturuan kami ng peace eh. Kasi kung babasahin natin ang Quran, ang pinakamalapit sa puso ng mga Muslim ay yung mga tao nagsasabing sila ang Kristiyano. Upo, Keromel Porquilla, John Sala. 1 Western Visayas. Bantayan. Kapin 40 million liters per day ang tubig nagauyang sa Bacolod City kada adlaw bangod sa guba nga pipelines ang Prime Water suno sa Basiwa sa pagbalik sa 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, ginanunsyo ni Aklan Governor Joan Miraflores nga hindi na madayon ang pagpatukod sa Boracay Bridge. Ini matapos ang consultative meeting sa pribadong nga kumpanya nga ginhatagan sa proyekto kaupo ng mga nagkalain-lain nga stakeholders. Sa baylo, suno kay Governor Miraflores hatagan sa pagtamod sa pribadong nga kompanya ang expansion sa Caticlan Airport agud mas madamo pa nga mga turista ang maganyat nga magpadulong sa isla. Madumduman nga ang 7.8 billion pesos nga proyekto ang nahatagan na sa go signal sa DPWH. Apang madamo nga mga stakeholder upo ng mga residente, negosyante kag LGU ang nagapamatok. Sa Bacolod City, kapin 40 million liters per day nga tubig hindi mapuslan bangon sa gubang nga pipelines ang Prime Water sunod sa Basiwa. Yaring balita aton gintutukan. Masobra 2,000 ka mga lugar sa Bacolod City ang na-monitor yung may pipeline sa kinahanglan kayon sa datos ng Basiwa. As of April 2026, may masobra pa 800 na kalayuhon.
Tatlo lang ka repair team sa nagatutok sa sini nga mga lugar. Rason nga mahinay ang paggayo. Ang resulta, kapin 40 million liters per day ang nagakausik bangon sa nagalik nga mga tubo. Ang performance ni Prime Motors to leak repair medyo hindi gid manami and subpar gid ang performance, let's say millions man, no, if you try to compute. Dako na siya nga operational loss actually sa district. On a daily basis? On a daily basis. Masobra 70,000 ka water concessionaires ang apektado ilabi na ang mga taga-barangay Villamonte kag Mandalagan. Isa na diri ang college student nga si Mary. Agwantagid. Kung kis absent kung hindi, kung wala tubig, wala. Dismayado ang Basiwa Board bawod kasubong nga wala na tuman ang kasugtanan sa joint venture agreement angot sa kalidad sa serbisyo. Ang board lies ng Prime Water kaya they have only 2 teams because kulang sila contractors. Ginpabalo namon ang sentiment of the board na ibalik na gilang niya ang water district sa Basiwa. Ibalik ang operations, liwat-liwat lang ang mamanggihapon. Pabormahan ang grupo nga amlig tubig sa soysyon sang Basiwa Board. Ang amon niya nga stand is halin sang sugod, ang kontrata should be terminated. And then if there should be any negotiation, then we start from there. Kung kami lagasan namon is terminate the contract and then give the water district to Basiwa. Because amo ginayang pinakamayo nga stand dira because Basiwa can stand on its own. Ginpadulungan sa museum ang tagdumlahan sang Prime Water apang nagpamalibad nga maghatag sa bahaya. Upod kay Harold Ekang, Adrian Bretos, One Western Visayas. Suspect sa pagpatay sa 89 anyos nga babae sa La Paz nakapauli pa sa iya balay sa Leganes matapos ang krimen. Bayo nga suksok sini sa natabo ang krimen na recover sang kapulisan. Si Zen Kilantang Sasan nakatutok. Nagalibot ang Leganes Police diri sa Barangay Gihaman agud magbulig sa Iloilo City Police Office sa pagpatigayon sang manhunt operation bato kay Jerry Monahan Lima alias Pablo. Ang suspect sa pagpatay sa 89 anyos nga si alias Virgie sa iya balay sa Tabuk Suba, La Paz sang Mayo 24. Suno sa bayaw ni Lima, ginbulagan na sang iya manghod ang suspect bangod bisyuhan kag sakit sa ulo sang pamilya sa diin pati ang ila-iloy kag duha ka bata ginapahog sang suspect. Wala sila makahibalo kundi ini nagpalagyo. Hindi mo man batasan niya, ipuson nga budlay spilingon. Ginkasubo naman sa pamilya ang ginhimo ang krimen ni Lima. Matandaan nga ginreview sang bata sa biktima nga yara sa Amerika. Ang CCTV kag didto nakitaan nga ginsulod kag ginkugang iya iloy. Rason nga nagpangaw ini sang bulig sa iya pakaisa nga respondihan ang biktima. Nakitaan sa CCTV footage ang pagwa sang suspect, dalang kinawat nga kwarta, relo kag ginapatihan alahas sang biktima. Sa investigasyon sang La Paz Police nakapauli pa sa Leganes ang suspect pagkatapos ang krimen apang wala sang may nakakita sa iya. Dito nakita ang ang bayo nga ginasuksok mo na sa paghimo sa krimen. So nakakatugid siya dito therefore. Ginabanta 100 metros halin sa balay sang iya ugangan may payag ang suspect nga ginatiniran sadto antes mapreso. Diri nakita ang bayo nga suksok sini sa matabo ang krimen. Natala na ang ipaidalom sa autopsy ang bangkay sang biktima subong nga semana. 50,000 pesos ang padya nga ihatag sang pamilya sang biktima sa makabulig nga makadakop sang suspect. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Ginakabig naman sa Bohol City Police hangkilan nga kabataan ng babayi nga naghawat sang bag kag iban pang gamit sang isa ka pickleball player sang Damlaglang. Base sa investigasyon sa kapulisan, may mga record na sa pagpangawat ng suspect sa Bacolod kag Negros Occidental. Masami kuno nga modo sang suspect nga magpakuno-kuno nga agud hilway nga makapangawat. Pahanumdom sa kapulisan sa matag iya sang sports facilities, mangin alerto. Kapid nga taga Bunta Talaharod champion sa Chess Elementary Girls sa Palarong Pambansa 2026. Iban pa nga taga Western Visayas kag Negros nakakuha man sang bulawan nga medalya. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Kung may couple goals, may twin goals man. Ini ang napamatudan sang identical twins nga si Thea Grace Clar kag Mika Claire Clar sang Barangay Bunta Talaharo, Iloilo City. Nakuha nila ang bulawan nga medalya sa Team Blitz Category Elementary Girls. Super proud ang Ilailoy nga chess player man sadto. 2 years old pa lang kuno, gin-train na ang kapid sa paghambang sang chess. Tapos sa sige na nga daw na-develop na balangan na plaster na ang
sa ila hampang ang nagipasalang naging sila at age of 4. Wala man nagpapierde ang tumandok sang Concepcion Iloilo nga si Trexia Ann Arellano. Matapos madinalagon nga nadepensahan ang titulo sa 200-meter dash elementary girls. Record breaker ini sang palaro 2025. Kilala man ini nga nagadalagan nga nagatiniil. Memorable man ang iya kadalagan, bangod nagasulog ini sang iya kadlawan subong adlaw. Madamo ginong salamat sa inyo pagsuporta sa amon yung mga atleta. Sa Ginoo sir, nagpasalamat din ako. Samtang, nakuha sang 12 anyos si Marjen Iwayan ang pinakauna nga gold medal para sa Negros Island Region sa elementary girls javelin throw. Halad sini sa amay nga construction worker ang iya kadalagaan. Muli pa yun, kahit na nasungkit ko ang gold. Sa ako mama kagpapa, para ni sa inyo ako yung katalagaan. Nangin madinalagon man sa javelin throw elementary boys ang bugal sang Filomeno Pascual Elementary School nga si Jonel Metoda Jr. Proud ini nga anak sang isa ka manog uling. We are also very happy kag daw ka dako gid nga kalipay inang maukod kag nagapaninguha gid tudo sa training kag nagahandom gid nga madaog. Double win naman ang naagom ni Nicole Ashley Silvor bangod magluwas sa gold medal. Nakahimo pa sang bagong palaro record sa 400-meter dash elementary girls. Naka-record ang 12 anyos nga sprinter halin sa La Castellana sang 1 minute and 9 milliseconds agad ma-break ang palaro record nga 1 minute and 12 milliseconds. Hindi ako nag-expect na makaka-gold. Sa isip ko ay mga pamilya. Huwag mananalo ako. Looking forward sa akin. Sa medal tally update as of 2:30 p.m., may 7 na kabulawan nga medalya ang Western Visayas, kag 6 naman sa Negros Island Region. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Sa Bacolod City, bawat trabahador sa isang resort nakuha ang video nga naghahaboy isang basura sa kilid sa baybay. Yaring balita. Sa sining video nga kuha sa isa concerned citizen, makita nga may ginakarga sa wheelbarrow ang lalaki. Pagkabot sa punta, gindiretso na siniula ang mabasura sa kilid sa baybay sa barangay Punta Taytay, Bacolod City. Ang lalaki sa video, amo si Jefferson Granada, 42 anyos, nagatrabaho sa isang resort lapit sa lugar. Aboy ko basura, puaw sa direhalin ng basura. Kagin wala kami nagaboy sa baybay. Amo niya buho da ang ginatabunan, so gitambakan namon balas. Para sa pila ka mabakulod noon, hindi nagakadapat ang ginhimo ni Jefferson. Kami sa balay paghambal niya basura, haboy gina dapat sa basurahan niya. Dirita nagakuha, pangabuyan mga isda tabala, ng pangisda ang mga shell nga makaon. Tati syempre, ang basura, syempre makuan man asang aton nga nature. Makabigi iligal ang paghaboy sa basura sa personnel base sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Natala nang ipatawag sa barangay ang tagdumalahan sa resort. Sa insakto nga bulutangan. Kaya ang aton nga dump truck di libot man adodlaw. Call ko atensyon sa tag-iya nga bawal na magamos na da. Hindi tayo damak-damak ka. Aminado, ang isa sa matag-iya sa resort nga sala ang ginhimo sang tinawo gani magakooperar kuno sila sa barangay. Everyday gakwa din ang basuriro. Nga hindi nga napag-ihatag sa basuriro. Wala pa sa pahayag ang sa insidente ang Bacolod Environment and Natural Resources Office. Opo, kay Harold Ekang, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, arestado ang job hire employees ang Iloilo City LGU sa drug buy-bust operation sa barangay Zamora Milienza City proper kagabi. Ginkilala ang subject nga si alias Dadang, 47 anyos, residente sang barangay kag assign sa Facility Conservation Office. Nakuhaan sa suspect ang 1.6 million pesos nga balor sang suspected shabu. Napreso ini sang 2015 bangod man sa illegal nga droga apang nakagwa sang 2024 bangod na quit ang iya kaso. Gina-validate pa siya o kung gina-validate pa sa Iloilo City LGU kung may kontrata pa ang suspect kag kung saan o siya ulihi naka-duty.
Mga puso ba, excited na sa pag-host sa pinakabagong game show nga The People Have Spoken. Ang atong kapuso global fashion icon Heart Evangelista kag Sean Lucas. Dream come true naman para kay Sean nga makatrabaho si Heart. Sa The People Have Spoken, 100 ka studio audience members ang magasabat sa nagkalain-laing nga issue kag topic. Ang goal sang celebrity contestants, pulsuhan ang ilang mga sabat. Malantaw ang The People Have Spoken, umpisa June 6. Mga puso, yari na mga dapat bantayan sa The Master Cutter. Sa maayo, ukon sa maayo ang pagtamdanay ni Ibyang kag ni Tonet. Ano bala ang mga itudlong at tips ni Tonet para mangin beauty queen? Paano naman nila buligan si Atoy sa masunod sining nga misyon bilang Master Cutter? Bantayan ina karon sa GMA Prime 8 p.m. pagkatapos sa 24 oras. Samtang, magakilalahay na si Isaac nga karakter ni Kylie Padilla kagalo nga karakter naman ni Miguel Tan Felix. Apang, ano ba lang matabo sa ila first encounter? Bantayan ang ibad pa nila nga makaupod sa Task Force Firewall 8:50 sang gabi sa GMA Prime. Mga kapuso, nagabasko kag isa na ka tropical storm ang bagyo nga yara sa guwas ang Philippine Area of Responsibility. Ulihin nakita ang bagyo masobra 1,000 ka kilometro sa nasidlangan sang northeastern Mindanao. Sunod sa pag-asa, posible magsulod sa Parbuas kag paghatagan sang local name nga Domeng. Manubo ang tsansa nga maglandfall pero may tsansa nga butongon ng southwesterly wind flow. Apektado sang trough ang bagyo ang pila ka bahin sa Mindanao, samtang southwesterly wind flow kag localized thunderstorms naman sa pila ka bahin sa pungsod. Sa datos sa Metro Weather, may tsansa sang lapta-lapta nga ulan sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras kag Negros Island Region. Samtang matanawang episode nga ini kag iban pa nga mga lokal nga balita sa official website sa GMA Regional TV www.gmaregionaltv.com. Pwede man ninyo mabisita ang amon official YouTube channel GMA Regional TV kag i-click ang subscribe button para sa pinakamainit nga balita halin sa mga rehiyon. Kag gina ang mga pinakadalag ko kag pinakauli nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso naton sa abroad. Ako si Gertrude Charlatan, kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sadto, tubtub subong, matutod nga serbisyo gidla.